ng mga balita, kasama na rin ang chismis, kaya daw po pala iniwan, mga kababayan, nitong si Alan Peter Cayetano at ng Cayetano Block, ang nangyari po mga kababayan na pagdinig ng di umano'y peking blue ribbon sa Double Gem, ay dahil hindi kumbinsido ito or kumbinsido ito, kaya iniwan sa ere ang 18 kargador dahil nakita nito mga kababayan ang mga kwento na hindi ka panipaniwala, kaya sabi niya bahala kayo dyan, ayaw kong magkakaso. Aray ko. At kinumpirma nga po rin yan mga ka-GPnatics nitong si dating Congressman Mike Defensor na kung saan nagkaroon po sila ng pagtatalo or hindi pagkakaintindihan ayon po sa kanyang pahayag. Actually nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po'y talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senador Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay So yun na mga kababayan, inamin niya po dito na meron silang hindi pagkakaintindihan. Actually nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado. Okay, yan maliwanag. Kaya nga po mga ka-GPnatics, maging ang mga kumakalat pa na balita ngayon, okay? Si Mike Defensor daw at itong si Attorney Baligod, nag-away. Dahil hindi sa maayos na script ng 18 Maleta Boys. Kaya iniwan sa ere ni Cayetano at Marcoleta. Mga kababayan, remember, hindi po natin nakita sa pagdinig or hindi po natin nakita sa venue ng Double Gem itong si Cayetano, si Marcoleta, hindi po natin nakita na alam naman po natin sila dapat ang manguna dito po sa pagtatanong sa 18 kargador. Pero nakita natin na kung sino-sino na lang naging parang palengke ang nangyari doon sa kanilang press con. Aray ko. Diba? Na di umano'y blue ribbon pero wala naman pala mga kababayan. Hindi raw po nagkasundo, nagkaroon ng pag-aaway, nagkaroon ng pagtatalo, itong kanilang script. Kaya itong si Marcoleta, si Cayetano, umeska po kaagad. Sino ba naman mga kababayan? Yung mga yun ay mga abogado. 'Di ba? Alam nila na sila ay mapapahamak kapag sila po ay sumama doon, lalong-lalo na, mga kababayan, hindi naman po ito legitimate na Blue Ribbon Committee hearing. Dahil hindi na nga po sila, mga kababayan, ang namumuno sa Senado. At the same time, nasa labas pa ito ng Senado, wala din pong mga staff ng Senado dito, alam nyo na kaagad na illegal yung kanilang ginagawa. Wala po silang parliamentary immunity kapag nagkataon. Kaya po, mga kababayan, dahil hindi nga po nakonbinse, no? Sa mali-maling script, nakita nyo naman, narinig nyo naman, yung kanilang papalit-palit na mga testimonya, maging dito, mga kababayan, kay Kiko Pangilinan, kay Loren Legarda, kay Chis Escudero, at sa iba pa, maging sa ating Pangulo, ay talagang nagkakanda-bali-baliktad, nagkanda-buhol-buhol na ang kanilang mga sinasabi. Sino, mga kababayan, ang isang senador at mga abogado pa man din ang magtatagal at papatulan ang kanilang mga pakulo? Aray ko. Diba? Kaya po, naungkat ngayon mga ka-GPnatics ang post na ito ni Congressman Abante na kung saan inabandon daw nitong si Alan Peter Cayetano ang Maleta Boys after hearing fizzled. Mga kababayan, so Tagalogin na lang natin. So gamit si ChatGPT, sinabi ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Rep. Bienvenido Ambande Jr. na tila pinabayaan ni Senator Alan Cayetano ang 18 umano'y dating bodyguard ng dating ako, Bicol Party List Elizalde matapos na hindi matuloy ang inaabangang pagdinig na malawakang isinapubliko at sa huli ay nauwi lamang sa press conference. Ayon kay Abante,
naiwan sa alanganin ng mga testigo matapos hindi dumalo sila Cayetano at dating Senate Blue Ribbon Committee or Subcommittee Chairperson Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig noong Hunyo 16 na isinusulong ni dating anak Alusugan Rep Mike Defensor. Matapos ang matinding paghahanda, posibilidad or publisidad at mga dramatikong paratang, ang naiwan na sumalo sa lahat ay ang mga testigo mismo at ang kanilang handler. Ang masaklap, puro kaso pa ngayon ang kinakaharap ng mga dating bodyguard. Iniharap sila bilang mga mapagkakatiwalaang insider na may mabibigat na revelasyong ibubunyag, ngunit nang dumating sa oras upang masuri at mabusisi ang kanilang mga pahayag sa isang di umano'y pagdinig sa Senado, wala roon ang mga politikong tumulong upang mabigyan ng pansin ang kanilang mga aligasyon. Ipinahayag ng mga dating bodyguard na ilang miyembro ng Kamara at Senado ang umano'y tumanggap ng mga malimaletang puno ng pera mula kay Ko. Binanggit ni Abante na hayagang isinulong ni Defensor ang naturang pagdinig at dumalo rin siya sa venue kasama ang mga tinaguriang Maleta Boys at mga mamamahayag. Dumating ang mga testigo, dumating si Mike Defensor, dumating ang media. Ang hindi dumating ay ang mga senador na ang presensya sana ang magbibigay ng kredibilidad sa naturang kaganapan. Kaya naman ang buong pangyayari ay nagtapos hindi sa mga sagot, kung hindi sa mas marami pang tanong. Ayon kay Abante, ang pagkabigo ng planong pagdinig ay nagdulot ng pagdududa, hindi lamang sa mga alegasyon, kundi maging sa mga taong nasa likod nito. Mabibigat na paratang ang binato, mga alegasyon tungkol sa mga bag na umano'y puno ng pera at mga akusasyon ng katiwalian laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ang mga seryosong paratang ay nangangailangan ng seryoso at masusing pagsusuri. Kung tunay ngang manapalakas ng ebidensya, bakit bumagsak ang pagdinig bago pa man ito makapagsimula? Aray ko. Nadurog. Nadurog sila dun. 'Di ba? Hindi sila pinagkatiwalaan ng tao. Sa totoo lang. Hindi maaring ilang araw kayong mangako ng isang malaking pagdinig sa Senado at pagkatapos ay press conference lang ang maihain kapag hindi natuloy ang mismong pagdinig. Aray ko. Kasi nga, 'di ba, mga kababayan, tinakasan sila, tinakbuhan sila ni Marcoleta, tinakbuhan sila ni Alan Peter Cayetano, 'di ba? Parang tila mga kababayan, hinulog sa ere ang mga taong ito. 'Di ba? Inabandon na sila eh. Kasi nga, sino ba naman? Yun nga ang tanong eh. Kahit sinong tao, lalong-lalo na senador ka, wala kang parliamentary immunity doon sa lugar na yon, sa mga sasabihin ng mga ito, at lalong-lalo na hindi ka panipaniwala ang mga pinagsasabi ng 18 Maleta Boys, pupunta ka pa rin ba? Aray ko. 'Di ba? Kaya nga tsinaga na lang ni Alan Peter Cayetano na gumawa ng sarili niyang drama sa Facebook. Kaya mas pinili niya na lang, mga kababayan, na sa Facebook na lang po, 'di ba? Mag-rant ng kanya mga statement na kung ano-ano na ayon kay Ping Lacson ay mukhang magme-meltdown na itong si Alan Peter Cayetano. Aray ko. Pero yan po yung naririnig natin na usapan ngayon. No? Merong hindi pagkakaunawaan si Attorney Baligod. Hindi sila hindi sila nagkasundo ng script ni Mike Defensor. Kasi mali-mali ang pinagsasabi ng Maleta Boys. Natatandaan nyo, nung una, sabi ni Mike Defensor, tama daw po, kaya daw patunayan ng mga 18 Maleta Boys ang pagkakadawit, mga ka-GPnatics, kay Senator Loren Legarda. And eventually, mga kababayan, bigla na lang lumabas sa media itong si Attorney Levy Baligod. Kinukontra niya naman ang sinasabi ni Mike Defensor na hindi daw kasama si Senator Loren Legarda, nagkamali lang daw. Aray ko. 'Di ba? Hindi talaga sila magkakasundo. Mag-aaway talaga itong mga to. Alam nyo naman kung paano at kailan nagpapalit
yung listahan nila. Kapag hindi na nila kaalyado, sama ka na sa listahan. Kapag kaalyado ka, tanggal ka sa listahan agad-agad. Ganun lang kadali, mga kababayan. Ganun lang kayo pinagluloko mga DDS na mga handler ng 18 Maleta Boys. Aray ko. Tapos nagpapaniwala kayo kaagad. Sila nga mismo nag-aaway-away eh. Hindi lang sila. Mismong mga DDS na mga viewer dun sa Hong Kong pa nga eh, nag-aaway-away, nagsasabunutan eh. Aray ko. 'Di ba? Hindi nagkakasundo yung mga handler pa kaya. 'Di ba? Lalong-lalo na kung hindi nyo na-convince yung taong bayan, hindi nyo na-convince yung mga kaalyado ninyo. Alam nyo, isang mahalagang ano yan, mga ka-GP Natics ha. Isang napakahalaga po na, kumbaga requirements. Para maloko mo ang ibang tao, kailangan lokohin mo muna yung sarili mo at yung kaibigan mo. Pero dahil yung kakampi mo, hindi mo naloko, hindi po magiging effective yung panluloko nyo sa ibang tao. 'Di ba? Kaya walang naniwala. Ito ang lumalabas ngayon. Kaya iniwan sa ere dahil mismong itong si Cayetano at si Marcoleta hindi kumbinsido doon sa mga sinasabi ng 18 Marites. No? Speaking of fake news na kanilang mga pinagsasabi, hindi natatapos dyan ang balita, mga kababayan. Dahil mismong itong si